muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos atin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong ipinagkaloob na aming sambahin ang ngalan mo, bunga ng pangangaral ng mga apostol. Tugunin mo ang pagdalangin ni na San Simon at San Judas para umunlad lagi ang sambayanan sa pagkakaroon ng mga bagong kaanib na sumasampalataya sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan
ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y tinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ulitin po natin. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon sa Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng 2 sa 12 apostol na pinangalanan ni Jesus at pinili para tawaging mga alagad, si Simon at San Judas, 2 magkaibang personalidad. Dalawa lamang sila sa 12. Siyempre magkakaiba pa yun, pero sa dalawang ito, sabihin na natin talagang magkaiba. Dahil si Simon ay makabayan, ibig sabihin, revolusyonaryo, madalas mag-rally,
madalas magrebelde at gusto niyang palayain ang Israel laban sa mga Romano na nananakop sa kanila. So, ano pa bang mga term natin? Pwedeng ito yung mga, kasi nga makabayan, no? Talagang dibdiban yung kanyang paniniwala na palayain sa pagkaalipin ng ibang bansa ang kanyang mga kababayan. Samantalang si Judas o St. Jude, wala tayong masyadong maririnig tungkol sa kanya. Tahimik lang. Kung yung isa, very extreme, na talagang very vocal, na magsasalita laban sa mga kamalian, laban sa pagpapahirap, kukontra at kukontra, kakalabanin maging ang gobyerno para lamang sa ipinaglalaban. Yung isa, tahimik lang. Pero parehong tinawag ni Jesus para mapabilang sa 12 alagad na siyang pagbibilinan naman niya ng kanyang mga gawain para magpatuloy at humayo sa iba't ibang dako ng daigdig. Kung babalikan natin kahapon, di ba, narinig natin yung kwento na sinabi ng mga Pariseo kay Jesus na umalis ka na rito dahil ipapapatay ka ni Herodes. So, alam niya na mangyayari ito, so kailangan ihanda ang bayan, kailangan ihanda sa pamamagitan ng pagpapasa ng kanyang mga kaalaman, karunungan tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano po ba ang kailangan natin na makuha kahit papano, no, sa pagdiriwang na ito, na hindi lang tayo pwedeng nubina ng nubina, dasal ng dasal kay St. Jude, no, at hiling tayo ng hiling ng mga imposible, at sabi natin na ipagkakaloob sa pamamagitan ni St. Jude. Kundi ito ay paalala din sa atin na tayong lahat ay may kabahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Walang excuse. Magaling ka man o hindi. Sa tingin mo, wala kang kapasidad o mayroon, lahat tayo ay mayroong bahagi sa pagpapalaganap at pagpapahayag ng mabuting balita. Ang dami na nating means of communication. Ang dami nating social media. Pero gaano nga ba natin ginagamit ito? Minsan yung magpahayag ka ng salita ng Diyos, gamit ang social media mo, tamad na tamad ka. Corny. Pero kung makakomment ka minsan sa mga issue ng ibang tao, ang bilis makapag-isip ng mga opinyon na hindi naman nakakatulong sa iyo, hindi nakakatulong sa iba, hindi nakakatulong sa bansa, hindi nakakatulong sa simbahan, hindi nakakatulong sa komunidad. Nawa, makita po natin, hindi tayo tinawag ni Jesus dahil magaling tayo o kaya may alam na tayo. Kundi tinawag tayo ni Jesus dahil marami siyang gustong ituro sa atin, marami siyang gustong iparanas sa atin na nagmumula sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen? Bilang mga bahagi ng isang gusali na ang pundasyon ay ang mga apostol at mga propeta, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Katoliko naway magpatuloy sa paglago sa pamamagitan ng pangangaral at mga halimbawa ng aming mga pinuno sa pananampalataya at mga misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sigla at sigasig ni San Simon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Atin nawan tularan ang pagmamalasakit at kababaang loob ni San Judas Tadeo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagkalooban ng Panginoon ng kagalingan at bigyan lakas sa mga nawawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway walang hanggang magtamasa ng kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na matagal nilang pinananabikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, mga natatanging intensyon at mga kaluluwa at mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Teach us, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble to whom the Father in the gospel promised to reveal the mysteries of His kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very eyes of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial. And if we fall, let us experience the trial. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami napaparangal sa walang maliw na kadakilaan ni na Apostol San Simon at San Judas, ay nakikiusap na tanggapin mo ang aming mga alay at akayin mo kami sa pagdiriwang na marapat sa paghahaing ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. O sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinhiaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos.
sa sagradong ostyang pinamamahayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Tayo po na. Ang kina Apostol San Simon at San Judas Tadeo. O San Simon at San Judas, pareho kayong nagkaroon ng pagkakataong matuto mula mismo kay Jesus. Ginamit kayo ng Diyos upang humayo at tuparin ang kanyang utos na ibahagi ang ebanghelyo hanggang sa dulo ng mundo. Sa pamamagitan ninyo, sana ay mas lalo kong maunawaan ang aking misyon bilang bahagi ni Kristo at magampanan ang aking mga tungkulin ng may kasipagan at pagmamahal. Amen. San Simon at San Judas Tadeo, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ipinakikiusap namin ngayong puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng mga apostol San Simon at San Judas, kami naway panatilihin ang aming ginaganap sa buklod ng iyong pag-ibig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga, Padre. Humayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ng lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at ipahayag kanyang pagkalingat naman. Sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.